Isang pagpupulong ang nagaganap sa hidden base ng clan na Oshirekai. Ang clan leader na si Orslot ay sinisermonan ng kanyang mga members dahil hindi sila nagtagumpay sa paghuli kay Sanrako. Humingi ng tawad ang kanyang mga members dahil nabigo sila sa kanilang misyon at sinabing hindi nila inaasahan na hahadlangan sila ng attack holder na si Siger Zero. Ngunit sinabi ni Orslot sa kanila na expected na dapat nila na may mga top players na makikisali sa hunt dahil may involved na unique scenario. Alam mo pala na ganun ang mangyayari, edi ikaw sana ang pumunta at nanghuli kay Sanrako, sabi ni Pencil Gun sa kanilang leader na si Orslot. Sumagot naman si Orslot at sinabing may mas importanteng bagay siyang dapat gawin kaysa sumamang maghabol sa isang low-level na player. Upang makaiwas ay iniba ni Orslot ang usapan at sinabi sa kanila na maaaring ang rabbit na kasama ni Sanrako ang susi sa impormasyong kailangan nila tungkol sa unique scenario. At sinabi niya rin sa kanyang mga members na maaari nilang gawin ang anumang paraan, makuha lamang ang impormasyong kailangan nila mula kay Sanrako. Walang pakialam si Pencil Gun sa paghahabol nila sa isang rabbit, ngunit sinabi niya na dapat mas nilalaan nila ang oras nila sa pag-iisip at pagplano kung paano nila magagawa ang main goal ng kanilang clan. Nang marinig ito ni Orslot ay sinabi niyang, ayan na naman tayo sa topic na yan, hindi pa ba malinaw sa iyo ang sinabi ko na ang mga unique monsters ay unbeatable, nakaprogram sila na hindi kayang talunin ng sinuman, ngunit maswerte tayo dahil alam natin ang tungkol sa spawn conditions nito at kahit makita lang at hindi natin labanan ang unique monster na ito ay malaking amount ng experience points ang nakukuha natin na lubos na makakatulong upang mapataas ang ating battle power. Sumang-ayon naman ang ibang members sa sinabi ni Orslot at sinabi nilang walang saysay na labanan ulit ang monster na iyon dahil magsasayang lang sila ng mga items dahil hindi rin lang nila matatalo ito. Kaya gagamitin lang nila ang unique monster na iyon para mag-farm ng EXP at hindi para magsayang ng items sa isang unbeatable na monster. Dahil dito ay naisip ni Pencil Gun na mga useless ang kanyang mga kasama kaya napa-walkout na lang siya sa kanilang meeting. Sinubukan siyang pigilan ni Orslot at sinabing wag muna siyang aalis dahil wala pa ang ibang mga members, ngunit sinabi ni Pencil Gun na mayroon din siyang mas importanteng bagay na dapat gawin kaysa makipag-meeting kasama ang mga duwag. Nainis si Orslot sa pag-walkout ni Pencil Gun, ngunit tinawag niya itong Aneki, na ibig sabihin ay nakakatandang ate, maaaring real-life ate niya si Pencil Gun sa labas ng game. Oshirekai, isang clan na kilala bilang isang PK clan na may malalakas at matatapang na members, ngunit nagbago ang lahat nung nag-release ang mga game developers ng update patch kung saan binigyan ng mabigat na penalty ang mga killers. Naisip ni Pencil Gun na sa sitwasyon ng Oshirekai ngayon ay hindi nila kayang talunin ang unique monster na ito, ngunit gagawin pa rin ni Pencil Gun ang lahat upang matalo ang monster na ito. Isa sa 7 Kilosai, ang unique monster na Wazaimon the Tomb Guard na nagbabantay sa puntod ni Setsuna Ometsuki, isang unique NPC at kanyang lover. Nais talunin ni Pencil Gun ang monster na ito upang makapagpahinga na rin ang Wazaimon sa pagbabantay sa puntod ng kanyang minamahal at dahil na rin sa request ni Setsuna bago siya mamatay. Samantala, sa taon ng Third Rema ay nag-iisip si Sanrako at Emol kung saang area ang susunod na pupuntahan nila nang biglang nakita nila si Siger Zero. Nang makita ni Sanrako si Siger Zero ay agad niyang naisip na naroon siya upang maghiganti dahil sa pagtapak nito sa kanya nung tumakas siya mula sa mga killers sa labas ng town, kaya nung papalapit si Siger Zero sa kanila ay agad inaya ni Sanrako si Emol na tumakbo. Ang dalawang members ng Oshirekai na si Ketnam at Remy ay nasa loob din ng town ng Third Rema, patuloy nilang hinahanap si Sanrako ngunit hindi na nila ito mahanap kaya inisip nila na baka nasa ibang area na si Sanrako. Ngunit napansin nila ang isang player na mabilis na tumatakbo, sa una ay inakala nilang isang weirdong player lang yon ngunit nabasa nila na Sanrako ang player name nito kaya hinabol agad nila si Sanrako. Patuloy din sa paghahabol si Siger Zero. Napansin ng dalawang members ng Oshirekai na patungo si Sanrako sa daan papunta sa Iron Ruins of the Divinity, kaya sinabihan nila through mail ang iba nilang kasama na abangan nila si Sanrako sa gate. Habang tumatakbo ay tinanong ni Emol si Sanrako kung bakit ang daan patungo sa Iron Ruins of Divinity sila papunta, dahil ang akala niya ay sa Prismatic Forest Grotto ang gustong puntahan ni Sanrako. Sumagot naman si Sanrako at sinabing inililigaw lang niya ang mga nanghahabol sa kanila, kunwari ay patungo siya sa daan papunta sa Iron Ruins ngunit gagamitin niya ang mga eskinita upang mag-iba ng direksyon at didiretso siya sa daan papunta sa Forest Grotto. Ang ibang members ng Oshirekai ay nasa gate papunta sa Iron Ruins of the Divinity at inaabangan nila si Sanrako. Nagpanggap na sinampay na tela si Sanrako kaya hindi siya napansin at nakita ni Ketnam at Remy kaya nagdesisyon na lang sila na magpunta sa gate kung nasa ng iba nilang kasama at abangan na lang doon si Sanrako. Gumana ang plano ni Sanrako at dahil dito ay tuluyan nilang nailigaw ang mga nanghahabol sa kanila at nakarating na sila sa labas ng tunnel na papunta sa Forest Grotto.
Akala ni Sanrako ay matagumpay niyang nailigaw ang mga nanghahabol sa kanya ngunit nagulat silang dalawa ni Emol nang makita nilang nasa likod nila si Tiger Zero. Akala ni Sanrako ay sasaktan siya ni Tiger Zero ngunit nag-send lang pala ito ng friend request at sinabi niya na gusto niyang magsimula muna sila ni Sanrako sa pagiging magkaibigan in-game. Naisip ni Sanrako na isang babaeng player si Tiger Zero nang marinig niya ang boses nito. Dahil sa pag-send ng friend request ni Tiger Zero ay nag-overthink si Sanrako at inisip na maaaring plano ni Tiger Zero na kaibiganin muna siya at pagtagal ay hihingi ng impormasyon tungkol sa unique scenario na na-encounter niya. Sa bandang huli ay inaccept ni Sanrako ang friend request ni Tiger Zero at sinabi sa kanyang sarili na hindi siya basta-basta magbibigay ng impormasyon kahit in-game friends na sila. Dahil sa pag-accept ni Sanrako sa kanyang friend request ay lubos ang kilig at tuwa ni Ray Saiga. Inalok ni Tiger Zero si Sanrako na maaari niyang tulungan siya sa laro, ngunit nag-overthink na naman si Sanrako at inisip na maaaring paraan lang ni Tiger Zero iyon upang magkaroon si Sanrako ng utang na loob upang hindi siya makatanggi kapag humingi ito ng impormasyon tungkol sa kanyang unique scenario. Kaya hindi niya tinanggap ang alok ni Tiger Zero at sinabing hindi niya style ang dumepende sa ibang players sa paglalaro ng mga games. Naintindihan naman ito ni Tiger Zero at humingi siya ng paumanhin dahil naisip niya na sa alok niyang iyon ay mahahadlangan niya ang saya at thrill sa paglalaro ng SLF ni Sanrako. Sa huli ay sinabi na lang ni Tiger Zero kay Sanrako na good luck and have fun. Humingi rin ng paumanhin si Sanrako dahil sa pagtapak niya kay Tiger Zero nung tumakas siya mula sa mga killers. At nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Habang naglalakad ay sinabi ni Emol na mukhang malakas ang player na iyon. Sumang-ayon naman si Sanrako at sinabi na 4 o 5 beses na mas malakas si Tiger Zero kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Emol na ganun pa man, mas malakas pa rin ang Vorpal Soul ni Sanrako kaysa kay Tiger Zero. Ngunit wala pa ring ideya si Sanrako kung ano ba talaga ang Vorpal Soul. Ang Vorpal Soul ay isang hidden stats na nakukuha at naiipon kapag nakikipaglaban sa isang high-level na opponent. Ang amount na nakukuha ay depende sa coolness o kung paano ka nakipaglaban sa kalaban na alam mong hindi mo kaya pero nagpakita ka pa rin ng magandang laban, hindi ka man nanalo ngunit ang naipakita mong performance at style sa pakikipaglaban ang sinusukat at mas mahalaga. Samantala, patuloy pa rin ang kilig ni Ray dahil sa wakas ay friends na sila ni Rakuro sa SLF. Dahil hindi nagpakita si Sanrako sa gate papunta sa Iron Ruins, naisip nila na naisahan sila ni Sanrako kaya nagpasya sina Ketchem at Remy na i-check ang daan na papunta sa Forest Grotto. Pagdating nila sa labas ng tunnel ay nakita agad nila si Tiger Zero at agad silang napatras dahil sa takot. Pagkarating nila Sanrako sa loob ng tunnel ay hinubad na niya ang kanyang costume at bumalik na rin si Emol sa kanyang rabbit form. Pagpasok nila sa loob ng forest ay namangha sila sa ganda ng area. Dito ay nakakita sila ng iba't ibang klase ng insect-type monster gaya ng Storage Papillon, Empire Bees, at Mimic Mantis. Mayroon din silang nakitang isang quad beetle na 5 meters ang laki at may 4 na sungay. Dahil dito ay mas lalong na-excite si Sanrako. Napansin ni Sanrako ang isang Storage Papillon kaya sinubukan niya itong i-takedown sa pagbabaka sakaling magdedrop ito ng mahalagang item upang maibenta. Sa unang try ay nakailag ang Storage Papillon, ngunit sa pangalawa ay nagtagumpay si Sanrako na makuha ang nectar nito. Sunod na target ni Sanrako ay ang isang Mimic Mantis, isang insect-type monster na nagpapanggap na isang halamang bulaklak. Inilabas ni Sanrako ang kanyang throwing knife upang magamit sa pag-atake sa Mantis dahil sa naganap na laban niya sa Toxic Eagle sa Vorpal Arena. Naghanda si Sanrako ng item na pwede niyang magamit pang-atake sa malayong distansya. Ginamit ni Sanrako ang kanyang knife upang atakihin ang Mantis pagkatapos ay binanatan niya agad ito ng isang atake gamit ang skill na Spiral Edge. Dahil dito ay madali niyang napatay ang Mantis at marami-rami na rin siyang nakukuhang item sa mga monsters dito, ngunit may isang monster na gusto niyang makuha ang drop items nito. Biglang nagulat si Emol at Sanrako nang magkaroon ng pagyanig sa puno na kinaroroonan nila at nakita nila na dahil ito sa isang quad beetle. Isang labanan ang nagaganap sa pagitan ng mga Empire Bees at Quad Beetle dahil pumasok ang Quad Beetle sa teritoryo ng mga bubuyog upang kumain ng dagta ng puno na lubos na ikinainis ng mga bubuyog. Agad na iniutos ng Queen Bee sa kanyang mga Hunter Bees na atakihin ang pasaway na Quad Beetle, ngunit hindi ito iniinda ng Quad Beetle dahil meron itong makapal na shell. Dahil nabuwisit na rin ang Quad Beetle ay umatake na rin ito at mabilis na inatake ang reyna ng mga bubuyog na agad na ikinamatay ng Queen Bee. Nagkawatak-watak ang mga Empire Bees dahil wala na ang kanilang queen. Pagkatapos ng laban ay bumalik agad sa pagkain ng dagta ang Quad Beetle. Habang kumakain ay napansin niya na nanonood sa kanya si Emol at Sanrako. Mabilis na tumakbo sina Emol at Sanrako nang bigla silang habulin ng Quad Beetle. Nagtataka si Sanrako kung bakit sila hinahabol dahil hindi naman nila ito ginambala. Nais lang naman ni Sanrako na kunin kung ano man ang dropped item ng mga bubuyog na pinatay ng Quad Beetle. Sinabi ni Emol na maaaring akala ng Quad Beetle ay aagawin nila ang kanyang mga pagkaing dagta kaya hinabol sila.
Dahil dito ay naisip ni Sanrako na gawing pain ang nakuha niyang nectar pouch sa insect-type monster na storage papillon upang dito mapunta ang atensyon ng quad beetle. Agad namang pumunta ang quad beetle sa kung saan inihagis ni Sanrako ang pouch at habang busy sa pagkain ng nectar ang quad beetle ay sinamantala niya itong atakihin. Pinunterya ni Sanrako ang parte ng katawan ng quad beetle na may crack dahil sa mga atake ng Empire Beast gamit ang kanyang skill na Spiral Edge at sunod-sunod na critical hit ay tuluyan niyang natalo ang quad beetle. At nakakuha rin siya ng mga dropped items. At dahil full na ang inventory ni Sanrako ay ititigil niya muna ang pagfa-farm ng mga items at didiretso na agad sa lugar ng area boss. Habang naglalakad ay napansin niya ang mga sapot ng gagamba sa mga puno at tinanong si Emol kung isa bang gagamba ang area boss sa Prismatic Forest Grotto. Sumagot naman si Emol at sinabing isang ang gagamba ang area boss dito, ito ay ang Clown Spider. Towa Amane, 24 years old, isang charismatic model, role model ng mga kabataan, ngunit sa SLF ay isa siyang player killer, siya ay si Arthur Pencilgon.